Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ayan, ha? Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Purihin ang ating Panginoon at patuloy tayong magpasalamat sa ating dakilang Ama for giving us always the chance to hear from Him. Sapagkat susulat na ang Ama ang pumipili sa mga nais niyang makasama, makarinig, gabayan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po yun, mga kapatid, tayo na mga tumugon sa panawagan sa mga gawaing ito. Ano, ha? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama. Purihin ka sa iyong kalaan, pag-ibig. Ma, maraming salamat muli. Oras nito na pinagkalaw mo sa amin, tayaan na makarinig ng iyong magandang balita. Hindi lamang magandang balita, kundi mabuting balita. Kaya Ama, tinataas ko po sa iyo, bawat isa, tune in ngayon, nakas, ng lahat po Panginoon,
Kaya sa atin niyo po aming mga puso at humihingi po kami ng kapatawaran sa anumang bagay na hindi nagbigay kaluguran sa inyo. Linisin niyo po aming mga puso upang malaya naming matanggap ang iyong mga banal na salita. Dalangin po namin ang gabay at patnubay, iyong banal na espiritu, upang pagkalooban kami ng pangunawa sa bawat pagtuturo na aming maririnig. Tinatas ko rin po sa iyo mga gagamitin mo gabing ito mula sa aming praise and worship, Panginoon, at hanggang sa magbibigay ng iyong mga banal na salita. Lord, we ask for your double portion of your anointing upon all of us. And Father God, may your name be glorified tonight. And we give you the highest praise, highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yung mga announcement po tayo mga kapatid. We'd like to encourage everyone to take part as we build a new bigger church sa ating Bulacan Outreach. Worship Center in Bulacan. To fit more members. Any amount is welcome mga kapatid. Hindi naman yan sa laki at sa liit. Lala nyo yung balo, di ba? Nagkaloob ng isang kusing. Ano sabi ng Panginoon? Yan ang nagbigay kaluguran kasi yun na yung pinaka niya. Yun na yung kanyang kayamanan na niya yun na ibinigay pa niya. Kasi minsan, yung mga marami kasobrahan na lang. Pero ang acceptable kay Lord, talagang they give their best. So, it's not how big, how small, but the attitude of giving. So, welcome po lahat kayo mga kapatid to be part of this building sa ating bagong worship center sa Bulacan. At bisitahin niyo po yung ating Comfy Media mga kapatid. Pero yun, napakabait ng Panginoon kasi itong provision na to, nung araw para magkaroon ka, bibili ka ng CD, ganito, ganyan. This time, no. Open nyo lang ang inyong mga telepono o computer. So, yung ating YouTube account, mga kapatid, Comfy Media. At mga awitin na naroroon mula sa start ng Comfy, sa Mami Ligaya, nandoon na po, biruin nyo. Tapos, hanggang doon sa latest natin, yan ay utay-utay na para lahat mapakinggan natin, mga kapatid. At starting July, mga kapatid, magtatanggal na si Facebook ng mga live stream natin na older than 30 days. Okay. So meaning to say, after 30 days, hindi nyo na mababalikan yung gusto nyong balikan. Dahil wala na, Kaya nililipat natin unti-unti yung dating upload sa FB. Pag-pray nyo kami mga kapatid at we do this, sapagkat alam naman natin na tunay na wala tayong magagawa kung walang ating Panginoon. At madami din pong madami din pong uploaded videos like past anniversary, GMJ, Bible study, fellowship, etc. And of course, hindi natin makakalimutan yung mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. April 9, 2025, happy birthday! Pinangungunahan ni Sister Allen Bacani, Brother Rafael Manukay, Brother Jonathan Panganiban, Sister Beatriz Villanueva, Sister Chelsea Angkaya, Brother James Tatlong Maria, and Sister Lia Montinola. And of course, happy anniversary kay Brother Greg and Sister Rosie Magtibay. Mga kapatid, enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you.
Yan, happy birthday mga kapatid and happy anniversary. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. And yan, prepare na po natin ating mga sarili. Tawagin natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong papurihan, dakilain ang ating dakilang Diyos Ama sa langit. So tonight, let's welcome the praise and worship team. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Samahan niyo po kami sa pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Amen, amen. Hello po mga kapatid. Yan, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. This is a day that the Lord has made, so let us rejoice, let us celebrate. Hallelujah. Amen. Tayo ay binigyan na ng Espiritu ng Diyos, malaya at tayo ay makakasamba na ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Now the Lord is a spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believe will behold the glory of the Lord. One more time. Now the Lord is a spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believe will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus, and binds, he eliminates, he breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. One more time, the Lord is the Spirit. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believe will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, he eliminates, he breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. If the Son sets you free, if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are his people, we are his flock, and we belong to him. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are his people, we are his flock, and we belong to him. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is he. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is he. The name of the Lord, the name of the Lord is powerful.
Kings, Lord of Lords, the Prince of Peace, the Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords. Almighty God is King of Kings, King of Kings, Lord of Lords, the Prince of Peace, the Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords. Almighty God is He, King of Kings, Lord of Lords, the Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords. Almighty God is He, Almighty God, Almighty God, Almighty God is He, Almighty God, Almighty God is He. Hallelujah, Hallelujah. to the King of Kings, Thank to you, the Lord. Lord of Lords. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Oh, thank you, Jesus. To you alone, we offer our prayer. We put our trust in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. To you, oh Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, oh Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your way. To you, O Lord, I offer my prayer. To you, O Lord, hallelujah, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your will. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Teach me your ways, O Lord.
Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap na umawit sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat sa pag-awit natin, alam niyo mga kapatid, kaya nag-enjoy tayo. We are able to experience the very presence of God. Kasi as we sing to the Lord, His praise and His worship, we are invoking the very presence. Kaya wag natin, ako mga kapatid, lalo na pagka-linggo, wag tayo magpapahuli. Napakasarap na. Mauna tayo, from the start, nandoon na tayo sapagkat sa mahalagang bahagi ng gawain ng ating Panginoon, ng fellowship is the praise and worship. For the Lord inhabits the praises of His people. Thank you, music ministry. Glory to God. Glory to God yan. So tonight, yan. Handa na natin ang ating ballpen, notebook, marker, yan. Sapagkat mag-aaral na po tayo. At sa gabing ito, to continue with our series which is all about the book of the Romans, mga kapatid. At ito po ay, sa gabing ito, makakasama natin my co-patriarchs, minister, no other than Minister Andy Laresa. Let's welcome our brother to continue chapter 9 of Romans. Magandang gabi po sa ating lahat, magandang umaga, magandang hapon o magandang tanghali man saan man po tayo naroroong lugar sa panig ng mundo. Welcome pong muli sa atin pong midweek Bible study at atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral in the book of Romans chapter 9. Karugtong po ng pag-aaral po natin kay Minister Elmer last week. Basahin ko po ang Romans chapter 9 beginning from verse 14 to 29. So does this mean that God is not fair? Certainly not. God said to Moses, I will show mercy to anyone I want to show mercy to. I will show pity to anyone I choose. So God will choose to show mercy to anyone He wants, and His choice does not depend on what people want or how well they run the race. In the scriptures, God says to Pharaoh, I made you king for this reason, to show my power through you. I wanted my name to be announced throughout the world. So God shows mercy to those He wants to show mercy to, and makes stubborn those He wants to make stubborn. So you will ask me, if God controls what we do, why does He blame us for our sins? Don't ask that. You are only human and have no right to question God. A clay jar does not question the one who made it. It does not say, why did you make me like this? The one who makes the jar can make anything he wants. He uses the same clay to make different things. He might make one thing for special purposes and another for daily use. It is the same way with what God has done. He wanted to show His anger and to let people see His power. But He patiently endured those He was angry with, people who were ready to be destroyed. He waited with patience so that He could make known the riches of His glory to the people He has chosen to receive His mercy. God has already prepared them to share His divine greatness. We are those people, the ones God chose not only from the Jews, but also from those who are not Jews. As He says in the book of Hosea, the people who are not mine, I will say, they are my people. And the people I did not love, I will say, they are the people I love. And where God said in the past, you are not my people, there they will be called children of the living God. And Isaiah cries out about Israel. There are so many people of Israel. They are like the grains of sand by the sea. But only a few of them will be saved.
Yes, the Lord will quickly finish what He said He would do on the earth. It is just as Isaiah said, if the Lord, all-powerful, had not allowed a few people to live, we would have been destroyed completely, like the wicked cities of Sodom and Gomorrah. This is the message of the Lord. Yan, salamat sa Panginoon. Okay, muli, mga kapatid, pagpapatuloy po ito ng ating pag-aaral sa atin pong Romans chapter 9. Dito po sa atin pong binasa mga kapatid, itong Romans 9 kasi, mga kapatid, ito po yung passage that often misunderstood, frequently debated, and undeniably complex. Kasi po may erroneous belief po dito po sa Romans 9. Ito po yung erroneous belief. Ano po? They believe that at the beginning of time, God selected a limited number of souls to grant salvation, and there's nothing any individual person can do during their mortal life to alter their eternal fate. So ang may maling paniniwala po dito sa Romans 9, kaya nga po sabi ko po kanina, ay this passage that's often misunderstood, frequently debated, and undeniably complex. Ang maling paniniwala po kasi dito ng iba, is sa mula pa ng simula, ang Panginoon ay meron na daw piniling numbers of soul na bibigyan niya ng kaligtasan. At wala na pong magagawa ang individual na pipiliin ng Diyos, wala na siyang magagawa na palitan pa yung pagpili ng Diyos kung anong kahihinatnan niya sa kanyang buhay after this life on earth. So, ini-exclude ng Diyos dun sa erroneous belief na yon ang freedom of choice ng tao. So, kaya nga po dito ay tinalakay ni San Pablo yon. But before we begin, it's essential to understand the context of Romans 9. So mahalaga po kasi siyempre maunawaan natin yung kabuuan ng konteksto ng Romans 9. Kaya nga po yung kay Minister Elmer, inuna niya po yung God's choice and election at yung rejection ng Israel. At yung ibinunga na maganda, na rejection ng Israel na pag tiningnan natin, pangit dahil ni-reject yung Messiah. Pero, nagdulot ng kagandahan naman yung rejection ng Israel kasi na-extend yung salvation sa mga non-Jewish people, sa Gentiles like us. Okay? So, Paul is writing to the Roman church comprised of both Jewish and Gentile or non-Jewish believers. Pag sinabing Gentile, he's grappling with the relationship between God's sovereignty and human responsibility, particularly in light of Israel's rejection of Jesus as the Messiah. So dito po ipinahagi at ipinaliwanag ni San Pablo, mga kapatid, yung God's sovereignty, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang authority, at yung tungkulin o responsibilidad ng tao, yung pagpili ng Diyos. Pagpili niya yun. Kumbaga, walang magagawa ang tao kung sino man ang piliin ng Diyos. Kung ito man ay anuman ang kanyang nakaraan o anuman ang kanyang kasalukuyan, pag Diyos ang pumili, meaning wala nang magagawa ang tao doon kasi Diyos po ang pumili. At dito rin, tinalakay din yung human responsibility na tayo po bilang mga taong nilalang nakawangis ng Diyos ay binigyan niya tayo ng kalayaang pumili upang piliin ang kalooban ng ating Panginoon. So, tingnan po natin yung passage, Kasi dito, Paul start by asking a rhetorical question. Ang tanong ni San Pablo kasi ganito, sa verse 14, what shall we say then? Is God unjust? Kasi po, doon sa verse 13,
Sinight din ni Saint Paul po yung pagpili ng Diyos, hindi pa man ipinanganganak yung si Jacob at si Esau. Okay? So dito, he's setting up a potential objection doon sa tanong niya, what shall we say then? Is God unjust? So ang sinet up niya yung potential objection, if God chooses some people and not others, doesn't that make Him unfair? Hindi ba makatarungan ng Panginoon dahil siya ay may piniling isa at hindi pinili yung isang tao? Okay? So Paul's response is unequivocal. Unequivocal. Not at all, sabi niya. So sinagot din ni San Pablo yung kanyang tanong na yon. Sabi niya, hindi. So he then cites to example sa pagpili ng Diyos from the Old Testament, the case of Jacob and Esau sa verse 10 to 13, na ang sabi doon, minahal ko si Jacob and I hated Esau. Yung hated na ginamit po doon, I hated Esau, it does not mean na hate niya si Esau. Yun ay batay sa, meaning, hated means I did not choose Esau. Oh, I love Jacob, meaning I choose Jacob but not Esau. Okay? So, ito po, sinight niya rin yung si Moses sa verse 15 and 18. Actually, mga kapatid, kung babalik tanawan natin yung si Jacob at si Esau, ipinangako ng Panginoon, hindi pa man ipinanganganak itong dalawa, pinili na ng Panginoon si Jacob. At ang sabi ng Biblia, wala pang ginagawang anuman ang dalawa, is pinili na niya si Jacob at hindi si Esau. Okay? And then, si Moses din, sa 15 to 18, sabi rito, these stories illustrate God's sovereignty in choosing whom He will bless or use. Dito ay pinapakita na ang pagpili po ng Panginoon ay kanyang pagpapasya, kanya pong pagpili yon at walang sino mang tataas pa na magdidikta sa kanya na dapat ito ang pinili mo. Hindi, sovereign po siya eh. Prerogative po yun ng ating Panginoon. Okay? The stories illustrate God's sovereignty in choosing whom He will bless or use. So Paul's point is that God's choices aren't based on human merit or action. They're based on His own purposes and plan. So dito ay pinahayag ni San Pablo na ang pagpili ng Panginoon ay hindi nababatay sa merit or action ng tao, kung hindi ang pagpili niya is based o batay sa layunin niya at kanyang plano kung bakit niya pinili si Jacob. May plano ang Panginoon. At kung bakit hindi niya pinili si Esau, may plano rin po ang Panginoon. Yun pong pagpili niya nakabase sa kanyang plano and purposes. Okay? Katulad po ng nangyari ditong the passage takes a somber turn as Paul addresses the hardening of Israel's heart. Dito pinaliwanag din ni Saint Paul yung pagtigas ng puso ng mga Israelita sa pag-reject nila kay Christ as the Messiah. He quotes from Exodus, Hosea, and Isaiah to show that God's plan has always included both judgment and mercy. Then the vessels of wrath in verse 22 refer to those who hardened their hearts against God, while the vessels of mercy in verse 23 are those whom God has chosen to receive His kindness. Kaya mga kapatid, kapag ka po talaga ang Diyos ang pumili, meron po siyang dahilan. Hindi po gumagawa ang Panginoon ng isang bagay na wala po siya at labas sa kanyang purpose and plan. Our God is a God of purpose. Kaya kahit maliit na bagay, malaki mang bagay, especially sa pagpili niya, ng tao na kanyang kahahabagan o pagpapalain, choice niya po yun. May plano kasi siya. May purpose po siya, mga kapatid. Kaya, no question about it, sa pagpili ng Diyos. Okay. So, what's the main message of Romans 9:14 to 29? Ito po ang main message nun. Number 1, God's sovereignty. Yung
siya ang Diyos na makapangyarihan at pinakamataas. Okay? So Paul emphasizes God's freedom to choose whom He will bless or use. Binigyan din ni San Pablo na ang Diyos ay may kalayaang pumili kung sino man ang kanyang gustong piliin at pagpalain. This isn't a popularity contest or based on human worthiness. Ang pagpili ng Diyos, ulitin po natin, hindi ito nakabase sa popularidad ng isang taong kanyang pipiliin o nakabase sa kahalagahan o anuman ang antas o katatayuan o anuman ang nagawa na mga achievement o accomplishment ng tao, hindi rin po doon yun nakabasay sa pagpili ng Diyos sapagkat He is sovereign. Okay? Kaya siya po ang pumipili. And then pangalawa, na main message of Romans chapter 9, 14 to 29 is yung God's justice, yung pagiging makatarungan ng Panginoon. Despite our limited understanding, God's ways are just. Sa kabila po ng ating payak at limitadong pangunawa o kaisipan, ang pamamaraan po ng Panginoon ay makatarungan. Okay? When we can't see the full picture or even when we can't see the full picture, kahit hindi po natin nakikita ang kabuuan ng isang bagay na ginagawa ng Panginoon, still, hindi pa rin mawawala sa Kanya ang pagiging Diyos na makatarungan, especially sa pagpili niya. Okay? Pangatlo po na main message of Romans 9, 14 to 29. Yung the mystery of Israel's rejection. So, Paul wrestles with the fact that many Jews have rejected Jesus as the Messiah. He doesn't provide a straightforward answer, but points to God's sovereign plan. So, dito po, inilatag po ni San Pablo, mga kapatid, ang di pagtanggap ng mga Hudyo, sa Panginoong Jesus bilang sugo o tagapagligtas. Although hindi siya nagbigay ng talagang straightforward na kasagutan, pero ang kanya pong binigyang diin, ang pagpili ng Diyos ay nakakabatay sa kanyang kapangyarihan, kanyang kadakilaan, at nakabatay sa kanyang layunin o plano. How does this passage apply to our lives today? O paano po natin ngayon maia-apply itong ating binasa na pag-aaral hango sa salita ng Diyos sa ating pamumuhay sa kasalukuyan? Okay, unang-una, kinakailangan pong number 1 is yung ating humility. Recognize that we're not the ones calling the shot. Dapat atin pong matanggap, ma-recognize sa ating buhay na hindi po tayo yung pumipili kung sino ang tatawagin ng Diyos, kung sino ang hindi dapat tawagin. Dapat po ang approach natin ay may kapakumbabaan na si Lord ang pumipili at anuman ang kanyang piliin, yun ay nababatay sa kanyang katarungan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang layunin at sa kanyang plano. Sino ba ako para kumontra sa pagpili ng Diyos? Okay, pangalawa na dapat po nating i-approach ang salita ng Diyos, especially itong Romans 9, yung trust. Okay. Even when we don't understand, we can trust God's goodness and justice. Bagamat minsan hindi natin maunawaan ang pagkilos, ang pagpili, ang sabihin natin layunin ng Panginoon, because we are finite, tayo po'y limitado lang ang ating lakas, limitado ang ating kaisipan, limitado ang ating karunungan at kakayanan, especially ang buhay natin at hininga, limitado po, mga kapatid. Kahit hindi natin maunawaan, still, at tayo po'y magtiwala sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang justice o katarungan. At pangatlo is i-approach natin itong Romans 9, yung passage na to, with gratitude.
Ang gratitude, ano ba yan? Pagtanaw ng utang na loob. If we're among the vessels of mercy, kung tayo po yung sisidlang hirang ng habag at awa ng Panginoon, na bagamat hindi tayo direktang bayan ng Diyos na pinili, which is tayo po ay Gentiles, kasi ang bayang pinili ng Diyos ay ang the Jewish nation, yung mga Hudyo. Pero still, because of the rejection, tayo po'y nabiyayaan ng habag ng Panginoon dahil tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior. So let's acknowledge God's kindness and respond with thanksgiving. Dapat po yun ang ating maging approach nung nalaman natin ang katotohanan, mga kapatid. Tanawin natin sa Diyos ng malaking utang na loob, o sabihin nating biyaya ito, sapagkat hindi man tayo directly bayan ng Diyos, pero nabiyayaan tayo ng kanyang habag dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Nananalig tayo sa Kanya na Siya ang sinugo ng Diyos na tagapagligtas upang tubusin tayo sa ating kasalanan at patawarin. At sino mang tatanggap sa Kanya, ang sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, whosoever," ayun ang sabi, sino man ang manampalataya. So, anumang lahi, sino man nga anumang lahi, anumang uri ng tao, anuman ang kanyang nakaraan, anuman ang kanyang kasalukuyan, sino man ang manampalataya. Ang sabi po roon, shall not perish but have everlasting life. In conclusion, mga kapatid, Romans 9 verses 14 to 29 presents a complex of challenging exploration of God's sovereignty, justice, and mercy. As we grapple with these concepts, let's remember to approach the passage with humility, trust, and gratitude. Salamat sa awa, sa habag ng Diyos, sa Kanyang pagpili, dahil isa po tayo sa nabiyayaan ng awa, habag at pagpili ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon at tanawin ng napakalaking biyaya yung kaligtasang ating tinanggap, na bagamat hindi tayo bayan ng Diyos originally, pero tayo po ay bayang hinirang, bayang pinili, at naging bayan tayo because of our faith in Jesus Christ. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, nanalig, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat sa pagpili ng ating Panginoon. In Jesus' name, amen. Gandang gabi po sa ating lahat. God bless us all. 2 Timothy 2:2